So dahil tapos na mga kawan stories ang Olympics, next focus na rin naman ang mga superstar ang kanilang regular season. Lingid nga sa kaalaman ng lahat, opening day ng NBA ay sa October 23 at sisimulan nito ng Boston Celtics at Knicks at sa kabila naman Lakers at ang Timberwolves. Pero bago yan, alam nating marami nga pong nangyaring pagbabago ngayong off-season. Tara't alamin natin dito ang 5 NBA teams na lumakas at dapat abangan ngayong bagong season. Pag-usapan na rin natin dito ang lumabas na trade proposal ng Bleacher Report para makuha ng Lakers si Bogdan Bogdanovic kapalit si D'Angelo Russell sa isang 3-team trade. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. So, eto na nga po mga kawan stories dahil tapos na ang Olympics. Next focus naman ay sa paparating na bagong season ng NBA. Basically, marami nga dito ang nagbago. Maraming lumipat na superstar, marami rin naman nga pong kumuha ng mga bagong role player. Kaya naman alamin natin dito ang 5 NBA team na technically lumakas ang lineup at dapat nating abangan. Panlima ay ang tahimik lamang na Oklahoma City Thunder na technically maituturing nating isa sa mga teams na nagpalakas. Nakakuha lang naman sila dito ng 2 bigating role player na sina Isaiah Hartenstein at si Alex Caruso. Well, kompleto na nga po ngayon ang kanilang pyesa para makabawi sa bagong kampanya. Pang-apat, ang New York Knicks na literal napakagandang addition ng pagkuha kay Mikal Bridges. Loaded na nga sila sa magagaling na role player. Pangatlo naman, ang Sacramento Kings. Basically, another legit superstar comes up na si DeMar DeRozan. Napakalaking ambag nito for sure sa team na panigurado magko-complement ang playing style niya kay De'Aaron Fox. At ang pangalawa naman ang Philadelphia 76ers na nakuha si Paul George. Bagay na bagay nga kina Embiid at Tyrese Maxey para pangunahan ang Philadelphia 76ers. At ang nangunguna naman dito dapat nating abangan ay ang San Antonio Spurs ni Victor Wembanyama, kung saan nakuha nila ang point guard na si Chris Paul at ang veteran wingman na si Harrison Barnes. Alam naman natin na nag-improve na nga po ang laro ni Wembanyama at nakita natin yan sa Olympics kontra sa Team USA. Sa kabilang banda naman tungkol kay D'Angelo Russell, matapos nga po ang napakagandang performance ni Bogdan Bogdanovic sa Olympics at sa Serbia sa semis versus Team USA, nakita nga po niya dito na hindi lamang si Jokic ang tinik sa kanilang bansa. Pinatunayan nga nito ang ganda ng kanyang shooting percentage sa Rainbow Country, kaya madali nga po nilang natambakan ng USA. Pero sa huli, nag-choke pa rin sila at natalo. Pero hindi pa rin naman natin may kakaila kung gaano ito kagaling na kahit si Nick Young napatweet na kailangan itong kunin ng Lakers at ipalit si D'Angelo Russell. Kung ikukumpara natin ang skill set ng dalawa, hindi naman nagkakalayuan ng shooting, pero medyo mas maganda nga po ang passing ability ni D'Angelo kesa sa kanya. Pero kung scoring ang pag-uusapan, medyo lamang ng konti si Bogdanovic. Kaya naman kahit ang Bleacher Report may proposed deal para sa Lakers, isang 3-team trade kasama ang Brooklyn Nets, dito nga po posibleng makuha ng Lakers si Bogdan Bogdanovic habang makukuha naman ng draft asset ang Atlanta Hawks at mapapapunta si D'Angelo sa kanyang dating team na Brooklyn Nets. Pero kung kayo mga kawan stories ang tatanungin, sang-ayon nga ba kayo sa nasabing proposal na ito ng Bleacher Report? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan.